pamumuhian kita. Purihin ng Panginoon. Hanggat hindi ka mamumuhi, hindi mo tatalikdan ang bagay na hindi mo kinamuhian. Namuhi ako sa pagrerenta ng apartment. Kababayad ko lang, magbabayad na uli ako. Sabi ko, hindi ito ang buhay. Do not be offended kung ikay nangungupahan. That is good. Basta nagbabayad ka. Pero pag nadidelay ako, sa sakit na salita, sabi ko, Lord, hindi ko kayang tagalan itong mga salitang ganito. Hindi ako papayag na ako'y habang buhay na mangungupahan. So, 2 years lang na nag-apartment ako. Then after 2 years, hindi na ako nagre-renta. Nangarap na ako. Hindi ko linubayan. Hindi ko tinigilan hanggat hindi ko nakakamit ang kalayaan sa pangungupahan. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalaki ng kinabukasan mo. Amen? Naniniwala ka ba doon sa narinig mo? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, prepare yourself to be keen observant. Study, meditate, analyze, and then analyze, memorize, visualize, fantasize what the Word of God says. So pag-aralan mo ang salita ng Diyos, iyong siyasatin ang salita ng Diyos kung paano mo ito makakamit, and then kabisahin mo ang salita ng Diyos, and then tingnan mo ang salita ng Diyos na ito ay mangyayari sa iyo, and then ano yung fantasize? Live as though you are there already. Ang fantasizing ay pinaniniwalaan mong iyo na, yung iyong pangarap. Nandun ka na sa iyong pangarap. Amen. 8 days pagkatapos, hindi po ako marunong mag-drive, pero gusto kong magkaroon ng sasakyan. 8 days after na mabili ko yung sasakyan, nagbibiyahe na po ako sa probinsya, student driver pa lang ang lisensya ko. Bakit? Because I fantasize my desire to own my own vehicle. I fantasize na ako'y nagdadrive na nang nakapikit. At sa tuwing sasakay ako sa bus, nakikipagsiksikan ako sa tabi ng driver. At pinakikinggan ko ang tunog ng makina. Pag taxi, nakaupo ako sa tabi ng driver. Pag jeep, doon din ako sa unahan. Kaya't na-visualize ko, na-fantasize ko ang driving. Kaya pag upo ko ng sasakyan, napakabait naman nung aking kaibigan na nagbenta ng sasakyan na luwa ang ilaw at walang preno. Tapos iniwan ako. Ang sabi niya, magme-merienda lang ako. Gabi na, wala pa yung kaibigan ko. Sabi ko, saan ko ito iiwang sasakyang ito? Hindi ko pa nabibili, hindi ko naman pwedeng iwan. At ako'y pinagpapawisan ng Ganggamonggo. Nagdadrive ako sa EDSA, patay sindi yung aking makina, wala akong ilaw, walang busina. Pero ako'y takot na masaya sapagkat ako'y may sasakyang kahit bulok. Amen po ba? So fantasize, dream, speak that you have it. So ano ang pruweba ko sa salita ng Diyos? Mark 11:22-24. Speak to your mountain, and whatever you say, without doubting, believing that it will happen, it will obey you. Amen. Hindi ko pa alam yung talatang yun, pero inuutusan ko na. Inuutusan ko na. And then apply what you learn from your observation to yourself. Gamitin mo yung iyong natutunan sa pagmamasid. Gamitin mo ito sa iyong sarili. Repeatedly. Apply what you have learned repeatedly again and again, and you will excel. You will excel. May background ako sa engineering sa makina. Pero nagi akong parang bobo nung hindi kami makaakyat ng paahon.
Ang sabi ko, pambihira kayo, nagdala kayo ng mabibigat, kaya hindi makatakbo itong ating sasakyan. Eh yung pala, ignition coil lang ang sira, kaya hindi kami makataas doon sa... Pero gayon pa man, I learned my lesson through my lack of knowledge. Natuto po ako ng mga aralin dahil wala akong kaalaman at karunungan. May pag-asa ang walang alam. Amen? May pag-asa ang walang karunungan. Matututunan mo ito while you are living in your dream. Kaya ngayong umagang ito, hahamunin ko kayo. Ang sabi ng isang aklat, dust of your dream. Alisin mo ang alikabok ng iyong pangarap 10 years ago. At ngayong umaga, hahamunin kita na maging sariwang muli ang iyong pangarap. Magikang masigla, put on your energy on that dream. Kaya tayo nagkasama-sama ngayon para hamunin kayo na yung inyong pangarap, ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari. Kung ang pangarap mo'y kagalingan sa iyong katawan, ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari. Kung ang pangarap mo ay magkaroon ka ng puhunan sa negosyo, ito ay mangyayari. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ito ay mangyayari. But spend time, more quality time in the presence of the Lord. Stay in the closet wherein you can talk face to face with God. Gumugol ka ng maraming oras sa presensya ng Diyos mula ngayon. Matutupad ang pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. In closing, decide today that there is no one to blame but you if you don't position yourself to be head and not tail and above only and never beneath. Pagpasyahan mo ngayong umagang ito na wala kang masisisi kundi ang iyong sarili kung hindi mo pagpapasyahan na ikaw ay magiging ulo lamang dahil yun ang gustong gawin ng Diyos. Hindi ka kailanman magiging buntot. Ikaw ay laging nasa ibabaw at kailanman hindi ka mapapasa ilalim dahil ito ay gusto ng Diyos. Kaya kung ngayong umagang ito ay gusto mo ang ibig ng Diyos, sabihin mo, Diyos ko, ibig ko po yung alok mo. Ulitin natin, Diyos ko, ibig ko po yung alok mo, na gagawin mo akong ulo, at ilalagay mo ako sa ibabaw, at ako'y nakikipagkasundo sa iyo na mula ngayong araw na ito, I am the head and not the tail. I am above only, not beneath. In Jesus' name. In Jesus' name. And dedicate your dream today. Pumikit ka sandali at ialay mo sa Diyos yung iyong pangarap. Sabihin mo, Panginoon, iniaalay ko ngayong tanghaling ito, itong pangarap ko. Sabihin mo yung iyong pangarap. Dedicate it to God right now. I-dedicate mo ito dahil gusto ng Diyos na gawin yung iyong pangarap. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, you will be debt-free. You will have a financial unction, financial anointing na hindi mo pa nalalaman kailanman. And God will be very favorable to you because you have decided the favor of God will crown your life. The favor of God will cover your pathways. In the name of Jesus, Father, because they have decided, I now declare that your favor will crown their head, that your favor will cover their pathways, and they will be all over, surrounded by your glory. All over, they will be a success wherever they go. And whatever they do, for thy honor and glory, in Jesus Christ's name, and everyone shout, Hallelujah, Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At kung meron po sa inyo na hindi pa born again, simple ang panalangin, sabihin mo, Hesus Kristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, at tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito.
At hinihingi ko ang iyong banal na Espiritu na manirahan sa akin. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Ang Diyos po ay napakabuti.